Praise the Lord! Napakaganda po ng mga salita ng Diyos na ating narinig mula sa ating mga kapatid na si Sister Janet at si Sister Ina. Tunay nga na if we trust the Lord our God, diba, nandoon na ang lahat ng pangangailangan natin ay isusupply ito ng Panginoon kapag nakita niya kung ano talaga yung nilalaman ng ating puso, kung ano talaga yung dinidesire ng ating puso. He will provide everything. Hindi po ba? Pero, kalakip nito, dapat nandoon na we have to grow spiritually also. Diba? Yun naman po ang aking topic na how to grow spiritually. Kung sa isang bata, sa isang baby, diba? Hindi naman po yan palagi na siya ay forever na maging sanggol. Diba? Meron yung mga proper learning, meron siyang stages na kung kailan siya tatangkad, kailan lalaki. Minsan may mga vitamins, may gatas tayong pinapainom sa kanila, mga tamang pagkain upang sila ay maging malusog, sila ay lumaki ng tama. Ganun po yun, na ang isang tao, kung ang isang tao ay nag-grow physically, sa mga Kristiyano naman po, ay maaaring tayo dapat ay mag-grow spiritually. Diba? Pero sad to say na meron mga matatagal na Christians na sa halip na papalago, sila naman ay nagiging pababa yung knowledge nila sa salita ng Diyos, di ba? So, we begin our spiritual walk with Christ as babies. Makikita po natin ito sa 1 Peter chapter 2, verse 2. Ito po ang sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 2. Gaya ng sanggol na bagong panganak, mananabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo hanggang makamtan nyo ang ganap na kaligtasan. Ngayong naranasan na ninyo ang kabutihan ng ating Panginoon. So, katulad po ng isang bata, nangangailangan din ang isang tao kapag gusto niya na siya mag-grow spiritually ng gatas para lumaki. So, ano po ba yun? Ano ba yung tinutukoy natin na gatas na yun? Which is the Word of God. Ito po yung sinasabi sa Bible na ang makakapagpatulong sa atin upang lumago tayo spiritually ay ang patuloy na pagsaliksik natin sa salita ng Diyos. Pero kung titingnan natin ngayon, marami ng mga tao na abala ngayon. Diba? Abala sa trabaho, abala sa business, abala sa lahat ng bagay at minsan nakakalimutan ng ating Panginoon. Minsan nga sabihin natin na may mga umattend siguro sa church na they are physically present pero mentally absent sila dahil madaming pumapasok sa isip nila na dapat ganito, dapat mataas na yung sales nila, mga ganyan. So pagpatuloy po tayo. Sabi dito, ang paglago ay hindi lamang nakikita sa kung gaano karaming memory verse ang alam mo. So hindi pala yun yung basehan na kapag ikaw ay matured Christian na, ay ikaw ay maraming alam sa Bible na verses, kung sino yung mga Bible characters, dahil kung yun ang sukatan, makikita natin na yung mga Pariseyo sa New Testament, sila po yung talagang iisipin natin na mature sa days ni Jesus Christ. Pero ang totoo po niyan na nasasabi man nila yung mga first 5 books sa Bible, pero hindi man nila na-recognize na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Diba? Si Jesus Christ ay nagka-cast out ng demons, nagpagaling ng mga may sakit, nagpabuhay ng mga patay, pero mismong mga Pariseyo po ang kumontra. Diba? So, what caused spiritual growth? Ang sabi po sa Bible sa 1 Peter 4 verse 1, ito po ang sabi, dahil naghirap si Kristo sa katawang tao niya, dapat ay handa rin kayong maghirap, sapagkat hindi na gumagawa ng kasalanan ang taong nagtitiis ng hirap. So, nakita natin dito na kung sino yung naghirap o nagsuffer ng katulad kay Kristo, they already have reached spiritual maturity. So, is this a function of suffering? Diba?
marami na akong narinig na mga lingkod ng Diyos na nung halimbawa, sabihin natin na nung sila ay naging malalim sa Panginoon, nandoon na nag-suffer sila sa kanilang Christian walk, pero nandoon na sila rin ay nanatiling tapat at patuloy na naglilingkod sa ating Diyos. Nandoon na hindi sila sumuko at they remain steadfast at patuloy na matapang sa pananalik sa salita ng Diyos. So, suffering in itself does not cause spiritual growth. Maturity is found through our obedience to God in the midst of suffering. So, ito ang ibig sabihin po ng to suffer or Christ suffered. Sabi po sa Hebrews 5 verse 8, at kahit anak siya mismo ng Diyos, natutunan niya ang pagiging masunurin sa pamamagitan ng mga pagtitiis na dinanas niya. So, yung ang pagtitiis at paghihirap ng ating Panginoong Hesus, ito po ay resulta ng pagsunod niya sa kalooban po ng ating Diyos. Diba? Dahil sa pagsunod niya sa Diyos, nandoon na kahit pinapersecute na siya ng mga tao nung panahon niya, mayroong mga affliction, may mga tribulations, or in the midst of confliction, dito natin makikita yung maturity. So, dapat as a Christian, dapat makita din ito sa buhay natin na kahit ano man yung danasin natin, nandoon na patuloy na lumalago pa rin tayo. Na sa halip na tayo ay sumuko, sa halip na tayo ay mag-backslide, nandoon na nagtitiwala ko sa Panginoon na ito, trials lang ito. Kayang-kaya ito ng Panginoon dahil mas malaki siya kaysa sa problema na dinaranas ko. So, suffering, sabi po ito ni John Beaver na suffering after the pattern of Christ brings a believer to maturity. This kind of suffering is caused when we resist the will of man to submit to the will of God. So, ano ba ibig sabihin nito? Hindi po ito katulad ng mga religious suffering o kaya yung sinasaktan nila yung sarili nila, di ba? O kaya hindi ito yung tungkol sa mamamatay tayo sa sakit o lacking of finances to pay our bills. So, God receives no glory from this. So, dahil yung pag-iisip ng ganito, yung mentality na ganito, ito yung minsan nagkakos na sa madami nating ginagawa na ito, feeling natin na worthy na tayo. Diba? Sinasaktan na rin sarili natin dahil feeling natin para ito kay Lord. Ang nararamdaman natin ngayon, worthy tayo. Pero hindi pala talaga. Diba? Akala natin na please natin si Lord sa mga ganong gawain, pero ang totoo, hindi pala. So, we have to embrace the suffering of Christ experience. Hindi nag-suffer si Lord dahil siya ay may sakit o dahil wala siyang pambayad ng bills. Yung suffering na na-experience niya ay nandoon na may mga temptations na nangyari sa kanya sa lahat ng pagkakataon, and yet he remained obedient. He remained obedient to his Father. Diba? Sa Hebrews 4 verse 15, ang sabi po dito, dumating sa kanya lahat ng pagsubok katulad natin, pero hindi siya nagkasala. So, being a Christian, dapat makita po sa atin yon na kahit anumang pagsubok yung mangyari sa atin, anumang temptations yung dumating sa atin, nandoon na mananatili tayo palagi sa ating Panginoon. Na feeling man natin, minsan tayo ay susuko na, nandoon na tinetest niya pala kung gaano yung pananampalataya natin sa Kanya. So, ano po yung lessons na natutunan natin ngayon? We have to trust the Lord. If we trust the Lord, He will supply all our needs according to the richness of His glory. At kung ito ay binibigay na sa atin ng Panginoon, dapat nandoon na mag-grow din tayo spiritually. So, mga kaibigan, mga kapatid, dumating na po yung oras natin na tayo ay magpapaalam na sa ngalan po ng ating CEO na si Evangelist Emil S. Walat at ang kanyang may bahay na si Sister Linda Walat. Hello po sa inyo dyan at sa kanilang mga anak at sa kanilang mga apo na nasa USA. Kamusta po kayo dyan? Maging po sa ating ASVP na si Sister Charmy Sabigan at sa Engineering Department na si Bombo Vincent Fernandez. Maraming salamat po sa patuloy na pagtulong sa amin dito sa Bombo Radio. Maging sa CNCF pastor po dito sa Kawayan na si Pastor Alex Manipon. At sa lahat po ng mga kapatidan natin na sa CNCF, nasa ibang bansa man po, nasa Pilipinas, pagpalain po kayo ng Panginoon, pagpalain po tayong lahat. Ito po ngayong kapatid na si Sister Sheila Marie po, nagpapasalamat po sa inyong walang sawang pakikinig sa Buhay Kristiyano. God bless us all.